Sa naging laban ng ating pambato na si Kai Sotto kontra sa kupunan ng Ibaraki Robos, grabe ang pinakita ni Kai Sotto mga idol. First game niya po ito, debut game niya matapos ang kanyang matagal na pagpapahinga sa kanya naging injury. Kung makikita nyo, yung pangatawan ni Kai Sotto medyo lumaki po mga idol. Napansin din natin na medyo bumagal ang kanyang mga galawan, lumapad ang katawan, tapos hindi rin nagpagupit ang ating pambato na si Kai Sotto. Pero so far kung titignan ho ninyo, hindi nawala ang matinding depensa ng ating pambato na si Kai Sotto, which is ito yung pinagmamalaki natin kay Kai. Pansinin nyo yung ginawa niya dito. Talagang yung mga depensa ni Kai Sotto nananatili po talaga. Yan na yung pinakatatak ng ating pambato dito sa Japan V-League. Ayan po, nakikita nyo mabuti. Lamang naitalang puntos masyado ang ating pambato na si Kai Sotto, pero yung depensa naman malaki ang naiambag sa kupunan ng Koshigaya Alphas. At understood naman yan kasi syempre alalay pa lang ang ating pambato na si Kai Sotto para hindi po siya ma-injury ulit, no? Mamaya mapasama ulit yung kanyang paa. Tignan nyo mabuti yung ibang galawan dito ni Kai. Talagang hindi po nawawala. Sa mga nagsasabi naman na bumagal si Kai Sotto, hindi naman talaga actually bumagal, pero alalay lang sa pagtakbo ang ating pambato na si Kai. Syempre kinakapa niya pa yung kanyang paa, mamaya kasi no, yung ma-injury ulit siya, pero yung mga depensa hindi po nawawala. Eto pa mga kaibigan, mas okay daw yung pangatawan ni Kai Sotto. Yung dati etong medyo payat siya, tas maiksi ang buhok, dahil mas flexible at mas mabilis ang pagkilos. Pero hindi nyo napansin, ngayon malaki ang katawan ni Kai Sotto, hindi po siya basta-basta mababalya, lalo na kapag merong nakatapat na mga ex-NBA player. Matinding pag-iensayo, pagka-practice po ang ginawa ng ating pambato na si Kai Sotto para sa kanyang muling paglalaro dito sa kanyang kupunan na Koshigaya Alphas. So kahit sabihin natin nasa lowest po na standings ang Koshigaya Alphas, pero kayang-kaya pa yung mabawi basta magiging consistent po ang depensa na maibibigay ng ating pambato na si Kai Sotto. Hindi tayo naghahangad ngayon ng mataas na punto sa ating pambato kasi nga kababalik lamang niya. Ang mahalaga na bibigyan po siya ng minuto kada play. Yan kasi ang magbibigay ng mahabang exposure sa ating pambato at yung panunumbalik ng kanyang game. Pansinin nyo, yung naging laban nila sa Ibaraki Robos, ayun, yung lakas at talo ni Kai Sotto, hindi po talaga nawawala, no? Lumalagpas talaga sa ring at talagang hindi nakakapasok yung bola ng kalaban. Yan ang sinasabi natin na iniingatan ng ating pambato, na kahit meron siyang injury, todo-todo pa rin po ang kanyang malalakas na talon. Ayan kasi ang depensang talagang pang Kai Sotto lamang at wala na pong ibang makakatapat. Yan muna ang update natin. Mamaya gagawa ulit tayo ng highlights kay Kai Sotto. Maraming salamat po sa inyong lahat.